dapat manguna sa iniutos itong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, kailangan maging halimbawa ang Pangulo para ipakitang wala itong itinatago ngayong kinukwestiyon ng mga opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian sa mga flood control projects. I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Sabi ng Senador, dapat maging available rin sa publiko ang statement of assets and liabilities at net worth ng lahat ng government officials, kasama na ang mga cabinet members, para ipakitang hindi sila nagkamal ng salapi o pinagkakitaan lang ang kanilang mga posisyon sa gobyerno. Ang SALN ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng Freedom of Information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa namin mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang SALN. Kapwa naman naniniwala sina Senators Hontiveros at Amy Marcos na pangunahan rin ng mga mambabatas ang lifestyle check ngayong may utos na ang Pangulo sa Executive Department. Hindi ba dapat mauna kami? Overdue na yan, lifestyle check na yan. Kasi kung titignan mo yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa pinagmamalaking mga sasakyan, mga apartment sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya karapat-dapat lamang. Wala naman sikreto, kitang-kita naman ebidensya, pambihira. Handa rin si Marcos na ilabas ang kanyang salin. Pero dapat pagkatapos ng lifestyle check, may maimbestigahan at maparusahan. Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, iimbestigahan kung talagang may negosyo o may na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong. Kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada. Tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. Mungkahi naman ni Vice President Sara Duterte, isama sa lifestyle check ang mga appointed officials kasama na ang kanilang mga dummies. Hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo, pero may mga public officials umano na gumagamit ng kanilang dummy para itago ang kanilang kayamanan. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Hinimok niya rin ang Pangulo na palawakin pa ang investigasyon hindi lang sa flood control projects kundi sa iba pang infrastructure projects na umano'y pinaghati-hatian rin ng mga mambabatas. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng